Good day guys, so another issue. Ayan, may topic tayo ngayon tungkol dito sa clutch components, no? Sa clutch disc, no? So mayroon tayo dito isang urban. Ang problema nito, mayroon tayo pasok sa cambio, no? Mahirap sa primera, mahirap pasok ng primera. Usually magiging issue niyan isa yung clutch, no? Ngayon dito, ang problema nito medyo lumalim, malalim ang naging issue. Hindi mo ganun kalaliman, kaya lang merong mali. Okay, pakita ko sa inyo. Ay! Oh, sana itong quality. Okay guys, so yan, makikita nyo, binababa namin yung flywheel. Dahil dito may tama yan. So, baba natin para makita nyo. Okay, so yan, binaba namin yung transmission. Yan. And then, bubunutin na lang namin yung flywheel. So, transmission may leak sa puwet. Ayan, dyan. O-ring dyan, saka yung o-ring sa harap. Yan, dyan ang gagaling to. Dumadaan to sa clutch port, papunta rito. O, may leak din siya dito sa reverse switch, no? Okay, so baba na lang yung flywheel. Okay guys, so ayan na yung flywheel. Ayan. Masyado malalim yung mga tama niya, no? Ayan. So sayang naman yung clutch na bago kung hindi natin papa-resurface. Ayan. Malalim. Ayan, anong reason? Bakit ganyan yan? Bakit nagkaroon ng mga malalalim na tama yung flywheel natin? Ito yung reason yan. Okay. Yan, so sorry sa brand ng clutch na to, pero talagang matigas to, no? Kung mapapansin nyo, pati yung kanyang pressure plate may tama. Dahil matigas ang lining nito, no? Yan. So ayun yung brand. So ganyan ang position yan. Ayun yung mga bakat ng lalim ng tama ng flywheel. So ngayon gagawin natin, ipapa-resurface ngayon ito, para magpantay, para maganda yung kapit ng clutch disc natin. Ayan. Dahil bago, no? Bago. Ngayon mag-original na sila dahil ito yung nakakabit dati. Ang problema pa sa lining na yan, may dragging yan. Ayan. So original na. Okay. So ito ngayon original yung kakabit natin. Ayan. So hindi pwedeng hindi pa resurface yung flywheel. Okay, so pa-resurface ko na sa machine shop. And then meron na kayo tuturo sa inyo dyan regarding sa pagpapa-resurface, no? Kasi marami nagkakamali dyan. Okay, so abangan nyo yung tungkol dyan, no? Pakita ko muna sa inyo yung leak. Ayan, ito yung leak sa harap. Alam ko napanood nyo na yan. So dumadaan yan dito dahil yung oil seal yan sa loob, no? So tatanggalin natin itong main drive cover para mapalitan yung oil seal. Okay, isang issue pa. Ayan. Yung transmission support niya nakadapa na, no? Ayan. Bumitaw na yung mga goma sa gilid. Lumapat na yung bakal.
And then dito, asan yung washer dito? Sa cross member, meron kami nakita, no? Nilagay yung gumawa. So yung cross member nilagyan ng washer. Ayan. Kapal, oh. Diba? So paglagay ng washer, bumaba yung cross member, bumaba yung transmission. Bumaba yung transmission, and then bagsak pa yung engine, yung transmission support. So mawawala sa alignment ng mga linkage niyan. Ha? So ewan ko bakit nilagyan ng washer, para saan? Kasi ang alignment ng mga linkage niyan nasa tamang adjustment na. Nilagyan pa ng washer, mawawala sa alay niyan, no? Okay, so dito na guys yung ating flywheel. Yan. So makinis na, no? Kaya natin pinare-surface yan dahil may talim na yung tama. Ngayon, okay na. Kaya kung mapapansin nyo, meron siyang emboss. Yan, may 0.5 na emboss yan. So ganyan yung Nissan, dapat meron yan. Hindi pwedeng wala yan, ano? Kasi ganito yan. Meron tayo dito. Ayan, meron napunta sa akin dito. Bagong resurface. Pero walang emboss na 0.5, no? Ayan. Ayan. So hindi ko rin yung kinabit. Nagpa-resurface kami ng panibagong flywheel para ikabit doon sa binaba kong transmission, no? And dapat talaga merong emboss yan. Okay, so kakabit na namin ito ngayon para mabuo na natin yung clutch component. Okay guys, nabubuin na lang namin yung transmission o yung kakabit na namin yung flywheel, clutch components, and then babalik na namin yung transmission. Tignan natin kung may cambio na, no? Dahil ang reklamo kanina, mahirap ipasok sa Primera. Okay guys, ito na ating clutch disc. So ganyan ang forma niya ito sa loob, no? Ito yung ating pressure plate. Ayan. Para alam nyo yung nangyayari sa ilalim. Ayan. So ganyan ang pwesto niyan. So ito na yung ating original na pressure plate from Casa. Ayan. So may mga guide dyan dito. So ganyan ang position yan. Ito yung clutch, may nakalagay naman dyan. Flywheel side. Okay, so kakabit na natin yun. Alright guys, so yung pilot bushing. So dito naman located yan, ayan. So napaka-importante yan. Kasi yung pilot bushing, siya yung mahawak sa main drive, no? Yung pinakadulo ng main drive. So importante na pinapalitan yan. Okay. Layo. Layo naman guys. Ay, sos. Kamay mo, baka madali. Ano? Madali. Ay, puwasa isa. Yan. Sama.
Yung ano, Okay guys, so after how many years, nakakabit na namin ni Master Boy. Testingin natin. Ano? maganda problema, wala sila. Dami nyo pa tinuturo Okay, so testingin natin yung clutch niya. Kung gaano kalambot, no? Ayan, adjust natin konti kasi sabi niya, pinabol niya sa dito yung ano, adjustment. Kung makikita nyo, tukod, no? Masyado mataas. Okay. May tamang clearance to guys, no? Yung clutch. Tuturo ko sa inyo yan okay. So may tamang clearance yan, no? Dapat alam din ang gagawa. Hindi siya pwedeng mababa kasi titikos yung pedal, hindi na babalik. Dapat alam mo yung tamang adjustment yan. Okay, so ngayon nakuha na natin yung tamang adjustment niyan. Check natin kung papasok na yung primera kasi ang reklamo nito, kaya ito napunta rito dahil pumasok ng primera. So primera, so ganyan na siya kalambot, no? Ang reklamo niya, napakatigas daw siya ang pasok ng primera. Ngayon, okay guys, so nakita nyo, medyo natsambahan ulit natin. So dito marami na silang iniisip na dahilan, no? Nagdalawang palit na sila ng clutch master. Ganun pa rin, palit na sila ng secondary clutch master or yung clutch operating kit. So ganun pa rin, no? Ay, iniisip nila nasa loob na ng gear na transmission. So makita nyo naman, napan-checking, sabi ko nga sa kanila, bumili ka na ng clutch component. And then dito nakita natin, ang issue lang talaga is yung clutch component, kaya mahirap lang itabi. Dahil sa tamang diagnose, sa tamang pyesa, no, hindi ka mapapaulit-ulit, at syempre nandun yung quality.